May nakikita na po ba kayong pattern or dahilan na duda po ninyo? Bakit? Saglit lang, ako yung naglalabas ng mga issue na imbestigahan itong mga issue ng corruption, lalo na itong sa Cabral Files. Bakit ako na naman yung iniimbestigahan? Po, unang-una po, nagsimula lang po si Yusek Castro sa kanyang mahigit 20 episodes na tungkol sa akin matapos kong ibinunyag na hawak ko ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral. At nung nasabi niya na binenta ko yung prangkisa tapos kinorek siya ng Meralco, humanap naman siya ng ibang sinabi na may multa daw ako sa DOE na nilinaw ko din po ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ang may naturang multa, hindi po ang kumpanya ng pinag-aari ko. Kaya lumalabas na humahanap sila ng kahit anong mahanap nilang butas at pag hindi sila makahanap ng butas, gagawa na lang sila ng kwento. At kahit po ang iba naman na may mga ganitong aligasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Claire Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay spokesperson ng ating gobyerno. At pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno. Kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre, ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Itong lahat po ay mga kusang investment para magtayo ng mga establishmento na magbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan natin. At dagdag ko din po na meron tayong ongoing na pinakamalaking proyekto sa Pilipinas na renewable energy, na pinakamalaking investment din ng dayuhang kumpanya sa taong 2025 sa Pilipinas. Ito po ang binenta ko sa Meralco. Kaya ko po ito binabanggit dahil una, nakakahiya sa mga namuhunan sa mga proyektong ito na biglang naging issue ang ah, maling impormasyon tungkol sa mga solar projects at pati na rin po ang ibang mga stakeholders na may kaugnayan sa ongoing proyektong ito. At pangalawa, nililinaw ko din po na hindi din totoo na 2% lang sa commitment ang i-deliver dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay mismong naging guest of honor sa groundbreaking ng pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas ng kumpanyang itinatag ko noong November 2024. Nakapost ko po sa aking Facebook page ang speech ni PBBM kung saan pinuri niya ang proyektong ito na nagbibigay ng mahigit 10,000 na trabaho para sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Opo, kung ang nabanggit ni Yusek Castro, kaya daw niyo siya sinampahan ng kaso para patahimikin. Actually, kung hindi siya tatahimik, okay lang din po sa akin. Kasi kung mananalo ako sa kasong ito na 110 million pesos, tapos tuloy-tuloy siya magsasalita ng fake news, edi kakasuhan ko siya muli para sa karagdagang 110 million pesos. Kaya okay din po siya na hindi na lang tumahimik. Opo. Bago lang si partner MJ po. Yun nga po yung next na tanong ko po dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kaya pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo, opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa pag negosyo sa vlog niya habang siya po ay
presidential spokesperson, baka pwede nating pag-aralan yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagvo-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Opo.